Ang pagpunta ni Don Prix sa Dark Continent Part 40. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ika-4 na kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito nga yun mag-uumpisa sa panibagong paglalakbay nila Don Prix sa loob ng Dark Continent. Dahil sa pag-alis nila sa lokasyon nila Pinunong Koga, napadpad naman ang ating mga bida sa lungga ng iba pang mga halimaw na kung tawagin ay Crotches. At sa pagtungtong nga nila Don Prix sa lungga ng mga yan, napatingin ang ating mga bida dahil sinalubong sila ng mga Crotches. At nung magsasalita pa nga lang sana si Kido para alokin ang mga halimaw na makipag-alyansa na lang sa kanila, hindi pa siya tapos magsalita, bigla na silang inatake ng mga halimaw na yan. Kaya si Don Prix naghanda na dyan para protektahan ang kanilang mga sarili. At pinagsuntok nga niya ang mga sumugod na halimaw. Kaya talsikan ng mga yan sa lakas ng Hunter. Pero pagkatapos nga niyan, may mga bagong Crotches na naman ang papasugod sa ating mga bida. Kaya si Don nilayo muna sila rin at Kido para hindi ito mapahamak sa mga agresibong halimaw. Pero mga Crotches nga patuloy lang sa pag-atake. Kaya ang ating bidang Hunter walang magawa kundi lumaban sa mga halimaw. Kaya ang mga Crotches patuloy na nagtatalsikan dyan sa lakas ni Don Prix. At ang ating bida napapaisip dyan sa mga halimaw na kanyang kalaban, dahil kahit daw na nakita na ng mga ito na wala silang laban sa kanya, patuloy pa rin daw ang mga halimaw sa pagsugod at pag-atake. Pero dyan nga, habang patuloy na nagtatalsikan ang mga Crotches, bigla na lang may sumigaw dyan at pinatigil silang lahat. Kaya ang mga halimaw tumigil na dyan sa pag-atake dahil nagsalita pala at nagpatigil sa kanila ang kanilang kasalukuyang pinuno. At ang pinuno nga na yan humingi ng tawad sa ating mga bida at pasensya na nga daw sa pinakitang asal ng kanyang mga tauhan, dahil sa totoo daw hindi naman sila masasamang halimaw. At kaya nga lang daw sila naging agresibo dahil gusto rin daw nilang mabuhay sa madilim na mundong ito. Hanggang pinahayag na nga ng pinuno
na ang Crotches nga daw ay kasama sa mga mababang uring halimaw ng Dark Continent. At ipis nga lang daw ang tingin sa kanila ng ibang mga halimaw, kung saan palagi daw silang pinapatay at biktima ng kamatayan. Kaya ganun na lang daw ang pagiging agresibo ng kanyang mga tauhan, dahil kada raw may pumupunta na ibang halimaw sa kanilang lungga, marami nga daw ang namamatay sa kanila. Kaya nasanay na daw sila na kapag may ibang pumupunta rito, inuunahan na agad nila para atakihin, dahil kung sila daw ang mauunahan, tiyak ang kanilang kamatayan. Dahil sa totoo nga daw, kahit na sila ang unang sumusugod, sila pa rin daw ang namamatay sa lakas ng ibang mga halimaw. Pero kahit na ganun daw, handa pa rin silang lumaban, dahil gusto pa rin daw nilang magpatuloy na mamuhay sa mundong ito. Hanggang sinabi na nga ng pinuno sa ating mga bida na sa katunayan nga daw, hindi siya ang dating pinuno ng mga Crotches, at kailan lang daw siya hinirang bilang pinuno nang mawala ito. Pero magkaiba daw sila ng dating pinuno, dahil ang dating pinuno daw nila ay malakas sa pakikipaglaban, at yun daw ang nagpoprotekta sa kanila sa iba't ibang mga halimaw. Samantalang daw siya hindi kalakasan at hindi rin ganun kagaling sa pakikipaglaban, kaya hindi niya daw maprotektahan ang kanyang nasasakupan. Kaya dyan, tanong ni Kido, nasaan na daw ba ang dating pinuno ng kanilang angkan? Hanggang sinabi na nga dyan ng kasalukuyang pinuno ang nangyari dito, at sabi niya na ang dating pinuno nga daw nila ay namatay sa pakikipaglaban para protektahan ang kanilang buong angkan. At ang nakalaban nga daw nito sa nakaraan ay ang mga halimaw na may pulang mga mata. Hanggang pinakita na nga dyan na umiiyak na ang pinuno ng mga ipis. At sabi niya na mukhang wala na nga daw pag-asa ang kanilang angkan, dahil kahit isa daw sa kanila wala pang isinisilang na katulad ng katangian ng kanilang dating hari. At dagdag niya pa, at ang kanilang mundo naman daw patuloy sa pagdilim at pagsama, dahil sa mga pansariling layunin ng mga kataas-taasan. Pero kahit ngayon daw na parang tila wala ng pag-asa ang Dark Continent, pinangahawakan pa rin daw niya ang sinabi noon ng kanilang dating hari. At ang sinabi nga nito na gusto kong lumikha ng bagong mundo, na kung saan mamumuhay tayo ng malaya at mapayapa. Pero kung sakaling mamatay man ako, lagi niyo itong tatandaan na magantay lang kayo, dahil darating din ang bagong liwanag na magbibigay ng pag-asa sa lahat, at siyang tutupad sa kapayapaan ng Dark Continent. Hanggang pinakita na nga dyan na umiiyak na ang lahat ng mga Crotches, dahil nagnumbalik nga sa kanila ang malungkot na payag ng kanilang dating hari. At dyan nga, sabi ng kasalukuyang pinuno ng mga ipis, nung makita nga daw niya ang lakas
ni Don Prix kanina. Sobrang nabigla nga daw siya. Pero ang labis daw na kinagulat niya yung nag-uumapaw na liwanag ng ating bida. At malakas daw ang pakiramdam niya na si Don Prix na ang inaantay nilang ilaw na magbibigay ng liwanag sa kanilang madilim na mundo. At habang umiiyak nga ang lahat, sabi nila na tulungan nga daw sila ng ating bida para makuha ang kapayapaan sa Dark Continent. At diyan nga, ngumiti na si Don at sabi niya na sige, sabay-sabay nating makikita ang liwanag sa mundong ito. At malakas ang pakiramdam ko kung magtutulong-tulong tayo makakamtan din natin ang kapayapaan sa Dark Continent. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa mga kaibigang kalimaw ni Don Prix sa kanilang hideout. At nag-uusap-usap nga ang mga yan patungkol sa ating mga bida. At sabi nga ng mga Wicos Monster na namimiss na nga daw nila si Don Prix at sana daw dumala ulit ito dito sa kanilang hideout. At sabi naman ni Bakul na sigurado naman daw na babalik dito sila Don sa kanilang base. At sana nga daw sa muling pagdalo nila Don magdala ulit ito ng masasarap na espesyal na yaman, dahil sa totoo daw first time niya lang na makakain ng nitro rice dahil kay Don Prix. Dahil ang pagkain nga daw ng mga espesyal na yaman pinagbabawal para sa mga babang uring nila lang, dahil ang mga ito daw ay para sa mga nakatataas lang ng Dark Continent. At sobrang sarap daw talaga ng nitro rice, lalo na nang una niya itong matikman. At paniguradong sobrang sarap din daw ng ibang mga espesyal na yaman ng Dark Continent. At sana nga daw okay lang sila Don Prix ngayon, dahil paano daw kung huntingin sila ng mga nakatataas. At dyan nga hirit naman ni Pinunong Jer na hindi daw sila dapat mag-alala, dahil si Don Prix daw ay sobrang lakas. Kaya tiyak daw siya na ligtas ang ating mga bida ngayon. At habang nag-uusap-usap nga sila dyan, bigla na lang may nagsalita at sabi niyan, "Nakamusta na aking mga kaibigan?" At dyan na nga nagtapos ang part 40 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!